Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Aquarius sa period na to? Pwedeng mangyayari na itong magiging reading natin or mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading natin, edi baka para sa someone na malapit sa inyo, sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy. Masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ng gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanorin ang Sun, Moon at Rising sign kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So, dalawa yung tao natin. Kaya, energy sila pareho. Ito, huwag masyadong mangamba kahit 7 of Swords to. Kasi, hindi pa rin natin talaga masasabi kung negative ba talaga to or positive. So, mamaya, lalagyan natin ng clarifier cards. So, bago ako magsimula, pwedeng magdugtong ng kwento, pwede rin hindi. May times na magkarugtong sila. Pagdating dito, ang layo sa putukan, hindi ko maidugtong. So, ito lang nagdugtong, ito hindi. May times din na hindi ito magkarugtong. So, in-expect ko hindi sila magkarugtong. Kasi hindi magkarugtong eh. Pagdating ko dito, magkarugtong pala. Saka may times din na pwedeng imbis na ito yung mauna, ito muna. Ito pala yung nauna bago to. Pero ito, hindi to pwedeng mauna. Kasi ito yung last card, so madalas ito yung final outcome. Kaya hindi siya pwedeng mauna. So ganun, kumbaga hindi ko talaga masasabi kung anong lalabas ng mga cards at kung anong sequence at kung positive ba o negative yung magiging reading. Pero ang galing mo, may mga tao pala doon. Kaya pala nakapag nakakauto kasi busy yung mga tao na nakatira dito. Doon. Nagluluto siguro sila. Anyways, simula na tayo. Ano ba itong King of Wands? So sa ngayon wala tayong bida, pero kung may lalabas na court card, edi yun na. Yun ang bida kasi nga parehas na tao. So, energy sila. Ito, may tao na. Hindi pa rin tao dahil court card pa rin to eh. Ito, hindi to court card pero ginagawa ko siyang tao. Ako lang naman yun. Pero sa case na to, puro court card to oh. Wala pa rin talagang bida. Ano meron dito? King of Wands. Knight of Cups. Pero maganda kung ano. Teka. Knight of Cups, Page of Pentacles. Dagdagan natin ng information. Iba pang information. Ano to? Anong subject natin? Relationship? So, sa case na to, relationship, dito sa unang card. Mga relationship ngayon, whether nangyayari na to or mangyayari pa lang, may mga tao, kasi yan, daming court card eh.
may mga tao na maaaring makaapekto sa connection ng mag-lovers dito. So in short, may third party. Pero hindi siya yung third party in a way na may other lover, kundi ibang tao. Ibang tao na malapit sa bida dito. So pwedeng kayo mismo to na Aquarius kung in a relationship. Kung single, edi baka tumama to sa someone na malapit sa inyo na in a relationship. So again, may third party, hindi naman other lover, kundi ibang tao like parents, siblings, co-workers, friends, na maaaring mag-cause ng toxicity o problem dito sa connection sa relasyon. Ngayon, Emperor. So, tingnan natin kung magdurog tong. Oh, ito maganda. From 9, naging 10. Magkarugtong ba? Oo. Pero sa case na to, meron na tayong clue. Ang possible clue ay kasal na. Kasal o kasal or may anak yung bida dito. Kasal, teka. Ano nga ba? Kasal, may anak, mayaman. Kung di mayaman, may business. Kung walang business, may trabaho. Iyon. Yung clue. Isa man doon or alin man doon. Pwede ring boss. Boss siya. So, kunin nyo lang yung clue. Nasa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo base dun sa self-made clues ko para makilala nyo kung sino ba itong tinutukoy ko, kasi pwedeng kayo mismo to or again kung di man applicable, edi baka tumama to sa someone na malapit sa inyo na someone na malapit sa inyo na maaaring tamaan ng clue na sinabi ko. Pero ang maganda dito, di ba may mga taong maaaring makaapekto o maka-influence sa connection ng mag-lovers dito. Tingin ko wala namang hiwalay na maaaring mangyari dahil may someone na mag-take accountability or mag-take control para hindi sila masira, hindi sila maghiwalay o hindi sila maapektuhan ng mga chismis. Ang dating sa akin sa period na to, kahit na ganun nga yung maging sitwasyon or magiging sitwasyon or naging sitwasyon kung nangyayari na, magiging contented, feeling contented, satisfied. Aquarius dito or yung bida na lang, yung bida kasi nga
ay pagtatanggol eh. Hindi ko nga lang masabi kung sino yung magtatanggol. Probably lalaki. Yung asawang lalaki, yung i-defend niya yung asawa niyang babae. Or pwede rin vice versa yung gender. Basta yung masculine energy na lang. Yung masculine energy, pagtatanggol niya si feminine energy mula sa third party nga na sinasabi ko, pero hindi siya other lover kundi someone else. So, buo pa rin sila dito. Ewan ko lang dito. Tingnan natin. So, after nitong senaryong to, tingnan natin dito. Susunod na kabanata. O kung magdurugtong ba sila, kasi nga may times na hindi nagdurugtong kahit anong gawin ko. Alay sa puto ka nung lumabas na cards. Pero tingnan natin. So, inaalam ko kung positive ba o negative yung 7 of Swords base dito sa mga lumabas na cards. Ganda ko pa nga isa pa. So, ang dating sa akin, positive naman tong 7 of Swords. Don't worry. Kasi, magiging strategistic, ano tama ba? Analytical, yung tao dito, pero since dalawa yung lalaki, so sabihin natin yung masculine energy, nakaroon siya ng strategy. Parang ito yung magiging action niya eh. Ang action niya ay magkaroon ng fairness. Fairness or respect. So sabihin natin family niya mismo to, sa bagay third party, malawak yung sakop ng third party, hindi naman other lover, diba? So probably kapamilya. So pagkapamilya, di magulang, kapatid, so, pwede ring friends or co-workers. So, dito ay pagtatanggol, di ba? Dito, ang gagawin niyang action ay gagawa siya ng way para ibangon ang dignity ng partner niya or irespeto siya ng mga sinabi kong third party.
kang peace. Ganda din. Yun yung gusto niya i-manifest dito. Anyways, relationship reading, ano. So, dahil nagtuloy-tuloy naman ng story, maglalagay tayo ng clue. So, ang possible partner ng Aquarius sa reading na to. Aries, Capricorn, Taurus, Aries, Capricorn, Taurus. Ngayon, kung hindi man para sa inyo yung reading, edi baka para sa someone na malapit sa inyo, kakilala o idol, ito ang possible zodiac sign niya. Gemini, Pisces, Cancer. Maglagay tayo ng iba pang information. Basahin ko na lang to para mabilis. Kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo or sa kakilala nyo. Kalbo, bald, sharp face. Pag ganyan sharp face, di payat siguro. Kasi kitang-kita yung angle ba ng face. Tulad nito, mapanga, ma-cheekbone, mababa, depende. Very young. Pag ganyan, very young, mga teenager. May someone siguro na teenager to 25 years old. So again, kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo fit sa sitwasyon nyo or sa kakilala nyo. Ito, white American. White American. Or kung di man literally white American, baka maputi. Or baka nasa Amerika. May someone na nasa Amerika. Or kung di literal na Amerika, edi nasa abroad. Or long distance relationship. Or foreigner siguro. Anyways, dito naman tayo sa susunod. Ang masasabi nito. Ayusin ko lang tong ginamit kong deck para hindi masikip. Longevity. Longevity. Communication. Ay, dito pala to. Lalaki. So, ang bida natin dito ay lalaki. Longevity, communication. Depende. Kung may communication problem, so this time may improvement na. Kumbaga, kung dati laging may problema sa communication for some reason, so dito may improvement na. Kumbaga, matagal na sila, longevity, matagal-tagal yung usapan nila. Or kung problema yung internet, edi maayos na. Or kung walang internet at load lang, edi magpapakabit ng internet. Ganon, parang matagal na mag-uusap dito. Kung nagka-problema nga sa communication. Reconnection, pwede rin naman.
Pero tingin ko lalaki yung mag-initiate ng action. Makapag-communicate. Ngayon, pwede rin itong pwede rin to sa pagitan ng lalaki at babae na may anak na. Regardless kung sarili niyang anak yun or anak lang ng babae sa iba. Pero tingin ko may chance na ganun. May iba sa inyo ay may relasyon na nanay na. So, kunin nyo lang yung information na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. Di, kung hindi man tumama sa inyo yung ganong situation na nanay yung isa, di baka tumama to sa kakilala nyong nanay na. Ano rin to, pwede rin to sa mga taong nagtatrabaho sa nasa communication field. Tignan masira yung cellphone ko, sumabit sa headset yung kamay ko. Sana hindi nasira yung tunog, yung mic. So again, pwede rin to sa mga taong nagtatrabaho sa communication field. Ano yun? Call center. Call center agent. Ano ba? Nasa communication, journalism. Diba? DJ. Communication teacher. Basta boses ang puhunan ng trabaho. Ginagamitan ng ganoon. Sabagay, ito rin naman. Diba sa YouTube? So, basta ganun. Boses ang puhunan ng trabaho. May promotion, improvement. Maaaring mangyari or maging permanent kung sakaling probationary. Magiging permanent na. Ano pa ba? O baka ma-relocate ang iba sa inyo dahil nga sa work na may kinalaman sa communication na binanggit ko kanina. In general, ma-relocate sa ganung klaseng trabaho. Ibang case ay migration. In a way na iba yung lingwahe na para bang mapipilitan ng iba sa inyo mag-aral ng language dahil matagal-tagal sila mag-stay doon sa ganoong lugar, let's say abroad. Ito, positivity, marigold, onion, no? Protection. Kaya para sa witchcraft yan. May nabasa nga rin ako tungkol sa onion na parang pwede rin siyang protection mula sa evil eyes. Hindi ako sure, pero may nabasa ko gano'n. So, ano ba to? Positivity, protection. Wala to. Positivity, di ba? Protection.
Tapos, book. At, tree. Excuse me. Ano kaya yun? Protection. Book. Positivity protection book. Tree. Medyo nahirapan ako sa sitwasyon na to. Be positive kasi magiging protektado ang iba sa inyo mula sa disease, health disease. Ganun, health disease. Let's say, magpapa-lab test ang iba sa inyo. Thankfully, negative ang result. Kung ganun man ang situation at magpapa-lab test, thankfully, negative ang result or negative sa nagbabadyang health problem. Thankfully, ano pa ba? Saan ulo ko dito? Ang hirap ng combination. Ang maisip na ano. Iba pang detalye. Pwede kong iyan. Idikit sa positive protection. Well, ibang case din pwede rin tong ano. Protection mula sa fake soulmate, fake twin flames. So, be positive na malalayo ang iba sa inyo. Or sana nga lahat na lang. Mula sa karmic connection, in short. Ibang case, protection. Magkakaroon ng protection mula sa stalking. So, sino yung probable stalker? Someone na nasa paligid lang ng iba sa inyo. Kung dito ka pamilya, kapitbahay. Or, lagi nyo nakakasama sa workplace. Nandun lang yung stalker. So, positive in a way na hindi kayo malalagay sa peligro. So, case to case basis, lalo na siguro kung babae. Pero meron nga rin lalaki, di ba? Tinarget pa rin. Pag-obsess yung babae. Or regardless kung anong gender. Pero, ang point ko, nangyayari din sa mga lalaki. Yung stalking, di lang sa babae. Pero mas madalas sa babae. Ano pa ba? Stalking. Mas makakainam sa panahon ngayon na mag-private na lang ng mga kung ano-anong account sa social media para maprotektahan ng privacy or privacy ng iba sa inyo. Maisip. Inisip ko nga kung ano reconnection. Posible ba to? Positive protection. Hindi siya applicable. Ang layo kasi sa putukan. Pag idinikit mo dito. Protection Siguro, protection sa
Enemies or ex-partner na ayaw na ng iba sa inyo. Be positive na mapaprotektahan mula sa enemies or ex-partner na hindi nyo na type. Ganun dating. Ngayon, ano pang masasabi nito? Ito maganda, luck. Lemon to. Ay, lime pala, sorry. Lime pala ay luck. Ito potato. Grounding. Luck grounding. Ayan. Oh. Ano ba ito? May coffin tayo. Naging luck ng coffin. Ayan. Maraming pwedeng case. Whether nangyayari na to or mangyayari pa lang. May tendency kasi ng competition. Regardless kung saan competition yan. Sa friendship, sa trabaho, karelasyon. Yun nga, don't worry. Kasi nga, secured kayo. Bakit naging secured? For some reason, pumanig ang kapalaran sa iba sa inyo. So, in short, mananalo kayo mula sa competitors. Magiging competitors ng iba sa inyo or baka nga existing na to. Depende, case to case basis. So, luck grounding, coffin, crosspaths. Ay, crossroads pala. Paths din to or crossroads. Ano ba bang ano? Ibang case. Freedom. Freedom mula sa draining situation, toxic people. Talaga yan. Magiging lucky kasi nga magkakaroon ng way para maalis kayo sa ganong sitwasyon. Ano pa ba? Luck. So again, mahirap yung sitwasyon dito, yung combination sa mga tangulo ko. May isip na iba pang combination. Recovery mula sa loss or pagkakalugmok or sa sickness. Whether nangyayari na yan or mangyayari pa lang basta yun. May kinalaman siya sa recovery mula sa loss, sickness, sickness or sadness, kalbaryo in general. So again, may tendency ng recovery. Or may tendency na ma-overcome ang fears, trauma. Fear, trauma, kung magdi-decide, ground, magdi-decide, mag-take control sa buhay. Yung dating dito, i-ground ang sarili in a way na yung thought
magkaroon ng decisive action, decisive thought, na i-overcome ang fear, trauma. So, kung sakali man na i-face ng iba sa inyo, yun nga, yung mga binanggit kong fear, trauma, magiging lucky in a way na ma-overcome na. Finally, pwede rin tong depression. Mahirap, diba? Makawala sa depression. Parang nakulong ka sa sarili mong mentality. Pwede rin dito. Yung magkusa ba na i-overcome ang depression, pwede rin dito. Ilang minuto na ba? 36 na pala. So, okay na yan. Dito na ako sa last deck ko. Babasahin ko na lang para mabilis. Kunin nyo lang yung mensahe na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. General advice at prediction na to sa period na to. Oh, ito, self-employment. So, sabi, self-employment. You're a born and entrepreneur or entrepreneur, and your business is surrounded by magical opportunities. Ito, accept heaven's help. You've prayed for help, so get out of the way and let heaven help you. At ang uli, sabi, yes, your intuition is correct. Take action accordingly. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.